Blessed evening, brothers and sisters. Welcome po sa atin pong Midweek Prayer Watch. Ngayon pong gabi ay mananalangin po tayong muli para sa mga kapatiran po natin at sa mga concerns po ng kaharian po ng Panginoon. At ang maghahatid po ng atin pong word ngayong gabi ay si Sister KJ. Ang text niya po ay mula sa Psalm 100. And I also would like to read this passage before we sing to the Lord because it is also a fitting passage to prepare our hearts to worship the Lord. It says here, "Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations." Mga kapatid, tayo po ay sabay-sabay na magpuri sa Panginoon at siya po ay ating luwalhatiin sa ating mga puso. Magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta na po ang bawat isa?
Nagpapasalamat po muli sa Panginoon sa pagkakataon na tayo po ay ginather niya ngayong gabi sa ating midweek prayer watch. Ngunit bago po tayo tumungo sa ating text or passage for tonight, tayo po muna ay dumulog sa panalangin. Ama namin na nasa langit, kami po Panginoon ay lubos na nagpapasalamat, nagbibigay puri o Lord sa inyong pong dakilang pangalan. Marami pong salamat Panginoon sa inyong pong pagsustain unang-una sa amin pong midweek prayer watch. Lord Father God, as we listen O Lord ngayong gabi sa inyong pong salita, i-open niyo lamang po ang bawat puso. Give us O Lord a teachable heart. Give us O Lord Panginoon your heart Panginoon na sumunod po Panginoon sa amin pong mga maririnig. Father God, naway kayo lamang din po ang makita at maluwalhati ng bawat puso as we listen to your word. Lord, samahan niyo po ang bawat isa. And Lord God, thank you so much Panginoon sa bawat salita na amin pong papapag-aralan this evening. Thank you so much Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen and Amen. Karamihan po dito sa ating bansa, upang matawag po tayo na lingkod ng ating bansang Pilipinas o lingkod ng taong bayan, ay unang-una sa paraan po na pwede po tayong tumakbo sa politika. Di po ba maaring naisin natin na maging presidente, senador, kapitan o gobernador. So pwede din po tayong pumasok sa pagsusundalo kung nais po nating matawag na lingkod ng Pilipinas. At ang huli po na ilagay ko po dito is maging kawani ng gobyerno sa alinman pong ahensya ng ating bansa. So ilan lamang po ito sa mga paraan or maaari nating masabi na isa po tayong lingkod ng bansang Pilipinas. So in relation po sa ating topic for tonight, about din po ito sa paglilingkod or pagsiserve, ngunit hindi po sa earthly aspect, kundi sa ating Panginoon. Ang topic po natin is serving the Lord with gladness. At hahanguin po natin mula sa Psalm 100 verses 2 to 4. At atin pong basahin, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who has made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. At ito naman po ang ating magiging mga points this evening. Una po, our service to the Lord in verse 2. Pangalawa po, character of our Master in verse 3. And in verse 4 po, our response as we serve Him. So bilang Kristiyano po, tayo po ay tinawag upang maglingkod o mag-serve sa ating Panginoon. And primarily, ito po ay magmamanifest po sa ating mga kasama, sa body of Christ, sa ating pong pamilya, at sa mga nakakasalamuha po natin. Sinasabi po sa Galatians 5 verse 13, You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. At tignan po natin ang unang points, which is yung our service to the Lord. Muli ko pong babasahin, serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. So, ito pong psalm na ito ay, we know this is a psalm of thanksgiving. So, in relation po sa ating topic for tonight, one thing, though alam po natin na hindi enough, but by His grace, na ang ating pong paglilingkod sa ating Panginoon ay paraan or isa po sa paraan natin na makapagpasalamat sa lahat po ng kabutihan na hindi po natin matutumbasan kailanman from our Lord. So, napakaraming paraan po upang mag-serve or maglingkod sa ating Panginoon. So, iba't iba po ang ibinigay ni Lord na gifts or talent sa bawat isa upang tayo ay maglingkod po sa Kanya.
In Romans 12:6 and following, sinasabi po dito, "We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully." Laging, kung mapapansin po natin, laging may diin po or binibigyang diin na kung tayo po ay magsuserve sa Lord, dapat tayo ay may kagalakan sa ating mga puso. Sinasabi nga po ni Spurgeon, "As for the true believer in Jesus, he serves his God because he loves to serve him. He assembles with a great congregation because it is his delight to worship the Most High." So, hindi ko po kinakahon ang salitang paglilingkod sa mga nagpapastor, sa mga nagdi-disciple, or nag-worship lead lamang. Ngunit, maging sa yaon pong hindi po obvious or mga bagay po na hindi po nakikita ng camera or sa paningin ng tao. I just want to share po, for example po, sa ating pong flower ministry. So, na binubuo po mainly ni Sister Maddie and yung iba po nating kapatiran. So, no one knows except the Lord kung gaano po yung sacrifice ni Sister Mad sa pagbili ng flowers. Most especially, kung ulanan po or napakaraming turista po sa palengke. And every week po yun. And by God's grace, nakakabili po at nakakapag-arrange po si Sister Maddie ng mga beautiful flowers with gladness in her heart. So, my point po is not to exalt Sister Mads, but to give praise to the Lord that even in obscure ministries po, we can have that gladness in our hearts simply because we love Jesus. We love to serve Him. We love to give our best. So, may nakakakita man o wala, may nakaka-appreciate man po o wala. So, at sinasabi nga po dito, serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. As in many places po in the Psalms, praise is expressed in song. So, singing is not the only way to praise God, but it is the chief way to praise Him. So, sa paglilingkod po natin sa Panginoon, ng may kagalakan, so it is expected po na may ilalagay po na awit ang Panginoon sa ating mga puso. Sa term po natin, meron po tayong LSS. So, ano yung LSS mo? Last Song Syndrome. So, ano po yung last song syndrome natin as we worship and serve the Lord? Ito po ang nais natin sa bawat puso, na lumalim po sa intimacy or relationship kay Lord. Paglingkuran po natin siya, ang ating Diyos, habang tayo ay may lakas at kakayanan, habang tayo po ay nabubuhay dito sa ating mundo na ibabaw. And as we serve the Lord po, let me give you po yung mga ilang points about kung ano po yung mga truth about sa paglilingkod po sa ating Panginoon. So I know we know this, but it is a good reminder and to refresh our soul once again. Unang-una po, serving the Lord is not and will never save us or grant us eternal life. So we know this is very clear to us, but let me remind each one again. So it is very clear po na ang ating good works, especially po in the act of service, will never ever make us justified. So hindi tayo maliligtas or magkakaroon po ng eternal life kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon. And it is very clear po sa Ephesians 2:8-9. Sinasabi po dito, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. But rather, serving the Lord is the outflow of our love unto Him." So kung nauunawaan po natin ang ginawa ng Lord sa krus ng Kalbaryo,
ang kanya pong sakripisyo at ang pagkamatay para lamang po sa ating mga kasalanan. Ang ating pong paglilingkod sa kanya ay magmumula sa pag-ibig na inilagay niya po sa ating mga puso. So, hindi po tayo makokontento na ang mga katotohanan po na nalaman po natin ay ikikip lamang po natin sa ating mga sarili. Bagkus ito po ay mag-uumapaw sa ating mga puso and tayo po ay magkakaroon ng heart to serve the Lord. Pangalawa po, in church setting, serving the Lord is not about who is better in performance in doing the ministry. Of course, skills are important, gifts are important po. Ngunit, ang danger po nito, karamihan po sa mga churches ngayon is nagiging man-centered, na kung saan nagiging pagalingan na po ang basihan upang magkaroon po ng ministry or paglingkod sa Panginoon. That is why our prayer is, tulad po ng sinasabi sa Psalm 115 verse 1, "Not to us, Lord, not to us, but to your name be the glory, because of your love and faithfulness." So, hindi po katulad sa isang corporate or kumpanya na at the end of the day, may output po tayo. Or may accomplishment po tayo matatapos. And kung may overtime, maaari pong magkaroon tayo ng mga incentives. To balance, of course, sa atin pong mga ministries, bilang anak po ni Lord, hindi naman po tayo tatamad-tamad or magiging complacent po sa ating pagsaserve. Bagkus magpe-persevere po tayo and magpapaturo po tayo sa banal na spirito kung ano po yung mga bagay na dapat nating gawin upang maluwalhati ang kanyang pangalan. But rather, serving the Lord with gladness is about our seriousness po sa ating commitment and faithfulness sa pinagkatiwala pong gawain ng Panginoon. Sinasabi po sa Luke 16:10, "If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities." Kumbaga po, small task, big heart. So this is a wonderful reminder po to us na sa ating paglilingkod po, give our best. Grab every opportunity po na binibigay ng Lord upang mapagsilbihan po natin siya. But be faithful, especially po sa mga tinatawag po nating small things. Sapagkat kahit anong dami po ng gifts natin, kahit anong dami po ng talents po natin, at kung ang Lord po ay hindi nasisiyahan na tayo po ay merong unfaithful hearts, ito po ay mawawala at ako po ay hindi exempted sa mga sinasabi ko pong ito. And pangatlo po, serving the Lord is not, I can do all things through myself or through me, but I can do everything through Christ who gives me strength. So, isa po ito sa mga napakaraming rason ngayon kung kaya't ang isa pong manggagawa ng Panginoon ay nababurn out, walang joy sa puso po. Yung tendency po na kamadahin natin sa sarili nating lakas. Dadaanin po natin sa sarili po nating diskarte. Sa halip po na magiging blessing sa ating puso, kaluluwa, sa ating buhay, maging sa ibang tao po ang ating paglilingkod sa Panginoon, ay nagiging burden or pabigat po sa tingin po natin ang mga ginagawa natin for the Lord. So, anumang form of service sa Panginoon, sapagkat walang thankfulness, walang gladness po sa ating mga puso. So, parang lulugo-lugo po tayo ang ating countenance, ang ating espiritu. So, napipilitan lamang po tayo na gawin ang mga bagay-bagay as a form of duty or dahil po ay naiutos po ito sa atin ng kung sino man pong nag-utos sa atin. Kaya sinasabi po sa Luke 9 na, "Then he said to the crowd, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way. Take up your cross daily and follow me." We are all prone to wander and seek our own way po, especially in serving the Lord. But thanks be to God po sa pag-remind sa atin na we can do everything through Christ who strengthens us. So, not
through ourselves, but Christ alone. Sinasabi din po ni A.W. Tozer, Christianity is hard when we try to serve God in man's way instead of serving God in God's way. So, we need the Lord, mga kapatid. So, we need His enablement. We need His anointing. We need Him para po magawa natin na mag-serve sa ating Panginoon. And lastly po, serving the Lord is not about us, but it's about our Master. So, this is the continuation po of point number 3. At sa paglakad po natin sa ating Christian life, sa pagsiserve po natin kay Lord, makikita po natin na if we serve the Lord na ang ulterior motive po natin ay pakabig or pangsarili po nating benefits, selfish motive, it will surely destroy us. And most especially, walang totoong joy po sa ating mga puso. Mapapagod po tayo. Kadalasan po ay maganda or magaling po tayo sa umpisa. Kumbaga sa term po ng Filipino is ningaskugon. Ngunit hindi po masusustain ito sapagkat ang isa pong role sa pagsaserve natin sa Panginoon, ang isa pong pinaka reminder po sa atin as we serve the Lord with gladness is this. And this is proven po. Less of us, less of ourselves, and more of Jesus. And we know in John 3:30, sabi po dito in NASB, He must increase, but I must decrease. And sa NIV po, He must become greater, I must become less. As Joni Eareckson Tada puts it po. That's what I love about serving God. In His eyes, there is no little people. Because there are no big people. We are all on the same playing field. Amen po. Si Lord lang po ang bida. So this is one of the beauty of serving the Lord. Ito po yung pinaka-essence kung bakit tayo naglilingkod at patuloy po na naglilingkod sa Lord because it's all about Jesus. At ngayon po ay tutungo naman po tayo sa pangalawang point which is yung character po ng ating Panginoon, ng ating Master in verse 3. Sabi po dito, Know that the Lord, He is God. It is He who made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. We serve God because we know Him. Binigyan tayo po ng grace ni Lord na makilala siya at maging parte ng kanya pong kingdom para tayo po ay mag-serve sa Panginoon. So, indeed, He is a wonderful Master. Sabi nga po sa Psalm 8, which is isa po siyang question, What is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. At yung tanong po na ito ay sinasagot ng Psalm 103. Why? Because He is God. It is He who has made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. So we are able to serve Him sapagkat we belong to Him. Nung hindi pa po tayo mananampalataya, ang atin pong automatic na pinagsisilbihan ay ang ating mga sarili, ang mundo at ang kampon po ng kadiliman, who is si Satanas po. Ngunit nung tayo po ay nagkaroon ng eternal life, nalaman po natin na ang buhay na ito ay hindi na po sa atin. Hindi na po ito para sa sarili nating preference or sarili po nating naisin, kundi para sa naisin po ng ating Panginoon. At sabi po dito, it is He who has made us and not we ourselves. So, siya po ang lumikha sa atin at tayo po ay sa Kanya. Paulit-ulit ko po itong sasabihin. Siya po ang lumikha sa atin at tayo po ay sa Kanya. He is our Creator, kung kaya't sa Kanya po natin ibibigay ang atin pong lakas, ang lahat po sa Kanya. Tulad po ng isang awitin na atin pong inaawit sa ating church. Yun pong Only a God Like You. My allegiance and my devotion. My heart's desire and all emotion. Go to serve the man who died upon that tree. So this must be the anthem of our hearts as we serve the Lord. Upang mapaalalahanan po tayo
na tayo ay pag-aari na ng Panginoon. Kung siya po ang ating creator at master ng ating buhay, therefore, kumbaga in earthly aspect, siya po ang magbibigay sa atin ng job description. Kung saan niya tayo gagamitin, kung paano natin maaabot ang mga lost souls, kung saan tayo magiging malago o mabunga sa ating buhay espiritual. Not in our own terms, pero kung ano po ang kalooban niya para sa atin sapagkat siya po ang lumikha sa atin. At sinasabi nga po sa verse 3, we are His people and the sheep of His pasture. So paulit-ulit po ang pag-aangkin ng Panginoon sa kanyang mga anak. And particularly in this verse, we are His sheep. And sa kanya, at ang Panginoon ang atin pong great shepherd. So Psalm 23 verse 4 po, your rod and your staff, they comfort me. As we serve the Lord po, andun po yung pagtuturo ng Panginoon. Tuturuan po tayo sa mga gawin niya, iko-correct, i-discipline, at ina-nurture po tayo ng Panginoon dahil kahit mga servant niya po tayo, unang-una ay anak po tayo ng Lord. Andun po yung pagmamahal ng ating Panginoon. At nawa po ay makita po natin ito, ang mga bagay po na ito habang tayo po ay nabubuhay. And we can serve our God who is our Creator and our Great Shepherd kasi po siya po mismo ay naging modelo para sa atin. Mark 10:45, sinasabi po dito, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. This is a wonderful verse, mga kapatid. So, kumbaga po, walang boss na magpapakamatay para po sa kanyang empleyado. In earthly sense po. But our God is different. Kahanga-hanga po si Lord Jesus. Kasi sobrang humble po niya. Sobrang bait at wala pong katumbas ang kanyang pag-ibig para sa atin. That's why our Master is worthy to be served with gladness. And lastly, our response or result po as we serve Jesus is yung verse 4 po. Enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. As a result po or response of our service to the Lord. So there is an excitement in our hearts. There is gladness. Yes, there are difficult times. May mga pagkakataon po na mapapagod tayo because of different factors, spiritual attacks, okay, personal problems. Ngunit nawa ito po ang maging status ng ating puso. Sabi dito, with thanksgiving, with praise, and we will be able to bless the Lord, the name of the Lord. At ito po ang ating mga magiging response. First po, we can be joyful kung tayo po ay nagsaserve as an audience of one. So, mga kapatid, His yoke is easy and His burden is light. So, wag po tayong matakot na mag-serve sa Lord. Wag po tayong maging lukewarm. And I remember po, one of our prayer and fasting last 2019, sinasabi nga po doon ni Pastor Ann na huwag tayong matakot na maubos yung oras natin para sa ating Panginoon. Serve with gladness in our hearts. And second po, let us always remember that as we serve the Lord, we cannot serve two masters. So, hindi po natin ma-enjoy na ang ating paglingkod po sa Panginoon kapag may extra po tayong sinasamba aside from Jesus. In Matthew 6:24, sinasabi po dito, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. And third po, we can respond with thanksgiving in our hearts if we abide in Jesus. Our 11th anniversary verse po, John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So our fruitfulness po in whatever work of the Lord brings gladness in our hearts.
Kasi alam po natin na siya ang naitataas at naidadakila sa ating mga buhay. And that fruitfulness po is a reward from Him. That is His grace para po sa atin. And lastly, we can be thankful for the service na ginagawa po natin kapag may humility po sa ating mga puso. Ulitin ko po yung Mark 10:45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Sa Tagalog po, napakaganda. Ito ay sapagkat maging ang anak ng tao ay pumarito hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. So we know what He did, lalo na po yung John 3:16. Kung kaya't bilang anak po ng Panginoon, bilang tagapaglingkod po sa ating Panginoon at sa mga nais po maglingkod. So, ito po ang maging goal natin. So, this is the paradox po sa Christian life in terms of serving the Lord. As Spurgeon puts it, do not desire to be the principal man in the church or kung nasaan man po tayo. Be lowly, be humble. The best man in the church is the man who is willing to be a doormat for all to wipe their boots on. The brother who does not mind what happens to him at all, so long as God is glorified. So, babalik po tayo sa humility and dying to self. Ngunit, we can serve the Lord because of His mercy and grace. And as we conclude again and again, we can be part of this service. This is open for all the Christians. So, para po sa ating mga sarili, if we have the desire to serve the Lord, let us pray to the Lord for opportunities, for open doors. Napakarami po mga kapatid outside and inside the church to serve Him, especially sa mga lost souls for the advancement of His kingdom. So, let's pray to the Lord to fan the flame in our hearts kahit ano pong forms of ministries or pag-serve ang nais nating gawin na nagmumula po sa puso na nag-uumapaw. And para po sa ibang tao na nagsiserve na po sa Panginoon, let's pray and keep them in our prayers na maging faithful po sa kanilang mga assignments, to persevere in whatever call of the Lord, and to always rejoice po sa atin pong faithful Master. So, ngayong gabi po, this is the word of the Lord po para sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Dear Father God, muli at muli, itinataas, Panginoon, ang inyong pangalan. Marami pong salamat sa inyong kabutihan, sa pagbibigay po sa amin ng chance, ng opportunity, O Lord, to serve you. Lord, ito lamang po ay dala ng inyong pong biyaya, ng inyong habag sa amin. Lord Jesus, marami pong salamat sa pag-remind sa amin na sa inyong pong kingdom, O Lord, we need to be humble. We need to die sa aming pong mga sarili upang kami po ay magkaroon ng puso na nagagalak upang mag-serve sa inyo. Lord, Father God, nawa lamang po ang bawat isa ay magpatuloy, O Lord, at mag-umapaw, Panginoon, sa pag-serve sa inyo. And Lord, Father God, you said in your word, Father God, na the harvest is great, but the workers are few. And we pray, Panginoon, na katukin niyo lamang po ang bawat puso, O Lord, Father God, na kami po ay mag-serve, Panginoon, sa kahit anumang pong paraan. Lord, thank you so much. Thank you so much. Lord, Father God, kayo po ang maluwalhati at mabigyan, O Lord, ng karampatang pagsamba sa bawat puso. Hangarin lamang po namin na kayo ay maitaas. Maraming pong salamat. This we ask, Father God, in your name. Amen and amen. Tasted of your goodness, I have tasted of your grace. You have shown your loving kindness in so many
your presence, and I will never be the same. I have tasted of you, Lord, and all that I can say is you are good, you are good, you are merciful to me, and you meet my every need. You are good, you are good. I have tasted and I've seen that you are good. I have tasted of your goodness, I have tasted of your grace. You have shown your loving kindness in so many ways. I have waited in your presence, and I will never be the same. I have tasted of you, Lord, and all that I can say is you are good, you are good, you are merciful to me, and you meet my every need. You are good, you are good. I have tasted and I've seen that you are good. You are good, you are good, you are merciful to me, and you meet my every need. You are good, you are good. I have tasted and I've seen that you are good. I have tasted and I've seen that you are good. I have tasted and I've seen that you are good. Brethren, tonight we will be praying for a few prayer items. Mananalangin po tayo para sa ilang mga kapatiran po natin. Nagre-request ng prayer po muli si Sister Nina para po kay Victoria, who will be having her check-up on November 15, at decision na po sila kung siya po ay ma-ooperahan na po before the year ends. Alright, so pag-pray po natin. And at the same time, let's also lift in prayer yung wedding nila. At least 54 guests have confirmed, and those guests are unbelievers. Alright, so manggagaling pa sila dun sa mga probinsya po nila Sister Nina at ni Brother Mike, no? So sila po ay ating ipanalangin. And then nagre-request din po ng panalangin si Brother Lawrence. Alright, ang father daw ni Brother Lawrence ay nagpapakita na ng symptoms of heart failure at gastritis, and urgent na siya po ay ma-bypass operation o kaya naman po ay ma-angioplasty. So let's commit the father of Brother Lawrence in prayer. Pagpe-pray po natin siya. Mga kapatid, pag-pray rin natin ang father po ni Sister Tere. Today, I think he was already checked out of the hospital. Alright, so praise God at naitawid po ng mga panalangin ang stroke ng father ni Sister Tere. At ipag-pray natin ang kanyang complete healing and recovery. Brethren, nagpapapray rin sina Brother Leo, Sister Joy, para po sa mga kabataan na dinala po recently ng isa sa mga youth na binaptize nila 2 Sundays ago. Alright, so they are now ministering to at least 8
youths, all right? At ito po ay mga out of school youth galing po sa probinsya, galing po sa mga far-flung areas, ano po. At hindi po itong mga nag-aaral, pinupuntahan lamang po sila doon ng mga teachers nila doon sa kanila pong mga farm, ano po. So ipapag-pray natin po itong mga ito. And then last night we had a meeting, all right? So we will be pushing through with our Show His Love gift giving this year. Last year, wala po tayong Show His Love gift giving. So this year, we will be reaching out to a poor community in Aringay, La Union, and ito po ay isang open door na ni-reveal ng Lord sa atin through Sister Marlene Delinella. If you remember, she used to be our member here in Baguio, but she already transferred together with her husband in Aringay, La Union. Ano po, so may opportunity po tayong mabless ang mga kababayan natin at masharean sila ng gospel, lalong-lalo na po ngayong pong Pasko. So far, we have at least 25 families na atin pong bibigyan ng atin pong Show His Love gift giving dito po sa lugar na ito. So pag-pray po natin. And then of course, lastly, let's continue to pray for our church, our activities, our Sunday service, and let's also commit in prayer God's plan for us in the year 2024. So, brethren, let's come before the Lord in prayer. Our loving Heavenly Father, magpapasalamat po kami, Panginoon, sa binigay niyo po na gabi na ito, Lord Jesus, upang kami po, Panginoon, ay magtipon, magsama-sama, at Lord God, isa lamang ang aming pong spirit, ang aming puso, Panginoon, Lord, sa paglapit sa inyo, Panginoon, ng mga panalangin po, ng mga needs, Panginoong Jesus. And naniniwala kami, Panginoon, O Lord God, na Panginoon, kayo po ang may kalooban, Lord God, for us to ask, for we shall receive, for us to seek, for we shall find, for us to knock, for the door shall be opened. We know, Lord Jesus, that asking is the rule of the kingdom. And now, Lord Jesus, we come before your presence, sprinkled by the blood of Christ upon our consciences, Lord, so that we can approach your throne sincerely and by faith, with boldness and with confidence, Lord God, bringing to you, Lord, the prayer petitions, Father in heaven, of our brethren and the church. Maraming pong salamat, Panginoon. We take this time, Lord, to just enthrone you in our midst, to just praise you with our hearts, to just lift your name on high, O God. Lord Jesus, please put your spirit, Father God. Lord Jesus, please, Lord, fill us, Lord Jesus, with the Spirit of God. Put in our hearts the prayer petitions that come from the Spirit of God so that we might pray acceptable prayers before you. Salamat po, Panginoon. We thank you and praise you, Lord, for your word tonight. We know, Lord Jesus, that you have ministered to our hearts. And Lord, we pray that we might be able to apply what we've heard this evening, Father God, and we might truly serve you, Lord, with gladness in our hearts. Salamat, Panginoon. Lord Jesus, kami po ay dumudulog sa inyo ngayon, O Lord, para po sa mga kapatiran namin. Father in heaven, we commit to you, Lord God, Lord, our dear sister, Lord Jesus, Nina, and her family, Panginoon, na tunay nga ay marami pong mga pinapagdaanan at nais lang namin, Panginoon, na i-commit sila sa inyo sa pananalangin. We commit to you, Lord God, ang operation po ni Victoria, Panginoon, and kung ano po ang kanilang magiging final decision, Father God, sa kanyang check-up, Lord, next week, dalangin namin ang leading ninyo sa mag-asawa pong ito at sa Panginoon sa pagpapa-opera po sa kanilang anak. And we pray, Lord God, na siya po ay inyo pong pagalingin at we pray for the success of the operation and also, Lord, for your provisions, Lord, para po sa kanyang operation. Kinocommit din namin sa panalangin, Lord, ang kanila pong pinsan na si Jasmine, Lord God, who has been having seizures, Panginoon. We pray for your healing upon
Jasmine, Lord God, because, Lord, wala na pong iba silang po pwedeng gawin para po sa, Lord, sa brain problem ni Jasmine, Panginoong Jesus. And we pray, Father God, na kawaan po ninyo, Lord, ang bata pong ito, na kayo po, Panginoon, O Lord, ang umabot lamang sa sitwasyon at kalagayan ni Jasmine, Panginoong Jesus. Lord, gamitin nyo lamang, Panginoon, ang mga lingkod ninyo, Panginoon, O Lord, sa church ni Jasmine, Panginoon, sa Alaska, Panginoon, upang siya ay tulungan, Panginoon, na, Lord, mahanap ang tamang, Lord, lunas, Panginoon, para po sa kanya pong pagpapagamot. And we just commit Jasmine and her entire family, pati na rin po, Lord, ang family po nila, Sister Nina at Brother Mike, Panginoon, at ang kanila pong patuloy, Lord, na pagsusupport, Panginoon, sa kanila pong relative po na ito. Father God, we also commit to you, Lord, the church wedding, Lord Jesus, the church ceremony of Mike and Nina this coming January. Most especially, tinataas namin, Lord, yung mga unbelievers, Lord, na mga kamag-anak nila na dadayo po rito ng Baguio upang makapag-attend. Lord, sila po ay hindi pa po mga mananampalataya, and we just commit them to you, Lord, na even now, ihahanda niyo po, Lord, ang mga puso po nila, Panginoon, Lord God, upang makarinig sila, Panginoon, ng mabuting balita. Panginoon, pagpalain niyo lamang po ang kanilang kasalan this coming January, na ito po ay magdala ng kaluwalhatian sa inyo pong pangalan. Panginoon, gamitin niyo rin po ang inyong church, Lord God, Panginoon, upang i-manifest lamang ang kabutihan at pag-ibig ninyo, Panginoon, O Lord God, sa inyo at sa aming mga kapatiran. Marami pong salamat sa inyo pong grasya. Salamat, Lord God, sa inyo pong unconditional na favor sa buhay namin. And we know, Lord God, na kayo po ang siyang may akda ng aming pananampalataya, at kayo rin po, Lord, ang patuloy, Lord God, na magpo-perfect ng faith po namin. Lalong-lalo na, Lord, sa aming mga kapatid po na ito, si Mike at si Nina. Salamat po, Panginoon. Father in heaven, pinapanalangin din po namin ang Lord, aming kapatid na si Brother Lawrence, Panginoon, na Lord, nagre-request ng panalangin para po sa kanyang ama. Panginoon, we commit the father of Brother Lawrence to you, Lord God. You know, Lord Jesus, the difficulty that he is going through right now sa kanya pong heart ailment, Panginoong Jesus. Lord, we pray na mag-pave po kayo ng pamamaraan, ng daan, Panginoon, upang, Lord, upang maoperahan, Panginoon, ang father po ni Brother Lawrence. And we know, Lord God, na, Lord, wala pong mahirap sa inyo, at kayo'y tumutugon, Panginoon, sa mga yaong dumudulog sa inyo sa panalangin ng may pananampalataya. We pray, Father God, Lord Jesus, for, Lord, the answer, Lord Jesus, to their hearts' desire, Lord, for their father, Lord God, to be operated on, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, Lord Jesus, na magkaroon po ito ng, Lord, schedule at ma-providean, Panginoon, ang kanila pong needs, Lord God, for the heart operation of the father of Brother Lawrence. Lord, pinapanalangin din namin ang kanyang salvation. We pray, Father God, na gamitin niyo po ang, Lord God, ang illness na ito, Panginoon, upang hindi lamang ang kanyang physical heart, ngunit ang kanyang spiritual na puso, Panginoon, O Lord, ay magbukas para sa inyo, at siya po, Lord God, ay makakilala at lumapit po sa inyo. Gamitin niyo po si Lawrence, Panginoon, O Lord, upang kanya pong maibahagi ang babuting balita, ang inyong pag-ibig, Panginoon, sa kanya pong Father, Panginoong Jesus. Lord Jesus, may your peace and may your comfort be upon their hearts, O Lord God, even as they go through this test.
even as they go through this trial. Oh Lord, we know that you are in full control and nothing happens by accident. We entrust and surrender, Lord Jesus, by faith, oh God, this situation to you and our dear brother to you. Salamat po, Panginoon. Ipanalangin natin po, mga kapatid, ang father din po ni Sister Tere. Lord God, we thank and praise your name for the answer to prayer, Lord, sa father ni Sister Tere, na itinawid niyo po, Panginoon, Lord God, mula sa kanyang pagkakastroke last weekend. Father, we praise you and we give you thanks and glory, Father God, for how you have miraculously worked, Panginoon, sa healing ng father po ni Sister Tere. And we continue to pray, Lord God, na siya ay patuloy po ninyong palalakasin at pagagalingin. And Lord, may you use this situation, Lord God, for the father of Sister Tere, Lord Jesus, to be saved and to come near to Christ. Lord God, help Sister Gloria also, Lord God, na siya po ay Panginoon ay maging matatag, siya po ay maging malakas sa mga sandali pong ito at ibuklod niyo po ang family po nilang lahat, Panginoon, Lord God, as they go through this test. We know, O Lord, that you are, Lord, working, Panginoon, sa family po nila Brother Ned, Sister Tere, si Sister Gloria at ang kanya pong husband, Panginoon. May your perfect will be done and may your name be glorified. Lord Jesus, kinocommit din po namin sa panalangin ang mga youth na nag-a-attend ngayon sa GOG Bayambang. Panginoon, we thank you and praise you for these, our precious souls, Lord God. Father in heaven, we commit to you, Lord, sila Pastor Leo, Panginoon, sa kanila pong pag-abot sa mga kaluluwa ng mga kabataan pong ito. Lord, dalangin namin na sila'y tumanggap sa inyo, na sila po'y tunay, Lord God, na makakilala sa inyo. At Panginoon, buksan niyo po, Lord, ang mga puso po nila, Panginoon, upang sila, Panginoon, Lord, ay maligtas at maging mga disipulo po ninyo. Salamat, Lord, sa mga kaluluwang ito na, Panginoon, kinahabagan niyo po at ginamit niyo po, Lord God, yung isang youth na nabaptize upang dalhin ang mga kabataang ito sa church. Salamat, Panginoon. Kayo po, Lord, ang meron pong magandang gagawin, Panginoon, sa church po, sa Bayambang, and we thank you and praise you, Lord, Father God, for using, Lord God, the church there, the ministry there, and Lord, our dearest brethren, Panginoon, upang patuloy po, Lord God, na Lord, na ispread ang gospel, Panginoon, sa lugar po na yon ng Pangasinan sa Bayambang. Maraming pong salamat, Lord, sa goodness at faithfulness niyo po. Mga kapatid, panalangin naman po natin yung atin pong pinaplanong gift giving sa Aringay, La Union. Salamat, Panginoong Jesus. We praise you, Father. We bless your name. Lord, we are so thankful, O Lord, for, Lord, giving to us your heart, Lord Jesus, as to who should we be reaching out to, Lord, this Christmas. And we thank you so much, O Lord, that you have, Lord, revealed to us, Lord God, that, Lord, your heart towards the poor community in Aringay, La Union. Father in heaven, Lord Jesus, we also thank you most especially sa buhay po ni Sister Marlene Dalinela. Tunay nga, Panginoon, Lord God, siya, Panginoon, ay Lord, ginagamit niyo sa lugar na yon, Panginoon, upang maging Lord, maging light, maging salt, upang siya ay maging blessing, Panginoon, sa community po na iyon. We pray for our Show His Love gift giving. Handa niyo po, Lord, ang mga puso po namin sa aming pong pag-abot, Panginoon, sa mga kababayan namin sa pook na yon, Panginoon. We pray, Lord God, na marama nila, Panginoon, ang pag-ibig niyo po. Marama nila, Lord, ang inyo pong grasya, ang kahulugan ng Pasko, Panginoon, sa pamamagitan ng mga munting handog na ito. Nawa, Panginoon, ay tunay na maluwalhati
luwalhati po kayo, Panginoon, sa gift-giving po namin. At Lord, walang ibang makita at maitaas, kundi kayo lamang, Panginoon, at ang pagmamahal at pag-ibig ninyo, Lord God, na inyong ipinakikita, Panginoon, sa pamamagitan po, Panginoon, ng inyong katawan. Kayo po, Panginoon, Lord, ang kumasangkapan, Panginoong Jesus, sa inyo pong mga anak, lalong-lalo na kay Sister Marlene, Lord God, at sa church na inaatenan niya po roon, ang Hillside Community Church. We pray, Lord God, na nawa magamit niyo po, Panginoon, ang gift-giving na ito, Lord, upang, Lord, sumulong, Panginoon, O Lord, ang kingdom niyo po, Panginoon, sa dakong yun, Lord God, ng Aringay. Salamat, Panginoong Jesus. Lord, and we also pray, Father God, na kayo po, Lord God, ang magbubukas ng mga puso namin, Lord Jesus, to be part of this gift-giving. Ito man, Panginoon, ay materially, financially, or even, Lord God, sa pag-pray o sa paghahanda ng mga regalong ito, Panginoon. Lord, nawa ay kami po, Panginoon, ay maging united, Lord, sa project na ito. Salamat, Panginoon, O God. And this is our prayer, O Lord, as response to the Word of God last Sunday, that true religion, O Lord God, acts, Lord Jesus, in social justice, Panginoon. We pray na ito ay tunay na maa-apply namin at Lord, dalangin na gamitin po ninyo ang church niyo sa Gospel of Grace, Panginoon, upang, Lord God, ma-impact namin, Panginoon, ang community po namin. Kung ano man ang inyo pong plano, Lord God, Father in heaven, Lord, we pray that you will bless the church in this aspect, O God, of, Lord, reaching out and ministering, Father God, to our communities. Salamat po, Panginoon, O God. We continue to pray, Lord God, na makita po, Panginoon, O Lord God, ang goodness nyo. Makita, Panginoon, ang beauty ninyo. Makita, Panginoon, ang glory ninyo, Panginoon. Father in heaven, and even, Lord, sa naisin po namin na maabot yun pong mga construction workers, Panginoon, Lord God, ang mga families nila, Panginoon, sa pamamagitan po ng Lord, ng company nila, Brother Sam. Nawa, Panginoon, O God, ay Lord, pakita nyo rin po sa amin ang inyong paraan at ang inyo pong Lord, ang inyo pong kalooban, Panginoon, upang, Lord, mas marami pa po, Panginoon, O God, ang maabot ng inyo pong mga salita at ng inyo pong pag-ibig. Maraming pong salamat, Panginoon. Lord Jesus, we continue to commit to you, Lord, Father in heaven, your church, Father God, in Gospel of Grace, Baguio. Salamat, Panginoon, O Lord. We know that you've been so faithful, Lord God, at kayo po, Panginoon, ang siyang tapat na, Lord, sumasama sa amin, Lord God, sa buhay namin, sa ministry po ninyo. Maraming pong salamat, Panginoon, sa lahat ng inyong mga tinuturo. And Lord, we pray that we will have willing hearts to obey, O God. We will have willing and submissive hearts, O God, to apply, Lord, everything that you are teaching us, everything that you're showing to us. We thank you, Lord Jesus, for our series on the book of James. Help us, Lord, to be doers of the word, not just hearers of the word, but help us, O Lord, to be doers of the word. We also pray, Father God, that you will help us, O Lord, to keep ourselves from being polluted by the world. We pray, Father in heaven, for moral purity. We pray, Father in heaven, Lord God, na aming pong ingatan ang aming mga buhay, ang aming mga puso, so that we will indeed, O Lord God, be vessels for honor, O God. Be vessels, Lord, consecrated unto you, O Lord, Panginoon, that we will be cleansed, holy, and useful for the Master, equipped for every good work. Salamat po, Panginoong Jesus. Lord, kinukomit namin ang amin pong mga gawain this week. Tinataas, Panginoon, ang amin pong IBI class. Lord Jesus, sa pangunguna po, Lord, ni Pastor M, we pray for every student, Lord God, na magpo-progress po sila, Panginoon, in growth,
Lord God, in growing in the grace and in the knowledge of Christ. May the IBI program be a blessing, especially, Lord, Panginoon, we pray in a special way sa mga brethren namin, Lord God, na mga members po ni Pastor Joe sa Fukui, Japan, na ang mga natututunan nila, Lord God, ay gamitin niyo po for the furtherance of your work in their lives and in the ministry, Lord God, in Japan. We also commit to you, Panginoon, yung pong mga nag-a-attend sa Bayambang at ang mga nag-a-attend po dito sa Baguio. Pinapanalangin namin, Panginoon, na ang IBI program po ng church, Lord, ay pupuspusin nyo lamang at ito po ay magamit, Panginoon, upang mag-raise up po kayo, Lord, ng more workers for the kingdom. We thank you also, Lord, for the work every Sunday. We commit to you, Lord, our gathering. Ngayon pong linggo pong ito, dalangin po namin, Panginoon, ang moving ng banal na Espiritu, Lord Jesus, at ang guidance po ninyo, Lord, sa message ninyo ngayong darating na linggo. Lord, we pray, Father God, na patuloy lamang po ninyo, Lord, na pangungunahan ang inyo pong gawain at nawa, Panginoon, O Lord, we will always have surrendered hearts to you. Thank you, Father God. We thank you, Lord, for all our workers who continue to commit their hearts to you and serve you with gladness. Please bless, Lord Jesus, the ministries on Sunday. Please bless each one's heart as we serve you, Lord God, Panginoon, by faith. I also commit to you, Lord, myself, as I study for your word, O Lord. Father God, dinadalangin ang guidance ng banal na Espiritu and Lord, sa inyong message this Sunday, dalangin namin ang pagpupuspos ng banal na Espiritu sa bawat isa so that truly, Lord, we might become doers of the word. We might indeed become, Lord God, channels, Lord, of your grace and of the gospel, O Lord God, in our generation. Lord Jesus, we continue to pray, Father God, na kayo po, Panginoon, din ang mapapapurihan sa darating namin na water baptism on Sunday. Thank you, Lord, for the salvation of Arwen. And thank you, Lord, for the salvation of Auntie Hermie. We commit, O Lord, O God, our church outing to you on Sunday. We pray, dear Lord God, na Panginoon, this might be a refreshing time for the church. And we pray, Father God, that it will be a time for us to celebrate and give you thanks, Lord, for the wonderful work you've done sa buhay po ni Joseph at ni Maan, Panginoon, in celebrating their first anniversary. Lord, we thank you so much for your, Lord, your beautiful and wonderful work upon, Lord, Brother Joseph and Sister Maan. Lord, truly, Lord, this is your miracle kung ano po ang ginawa nyo sa family nila. At nawa, Panginoon, ay i-grant nyo po ang desire ng hearts nila, Lord God, na Panginoon, mapasalamatan nila kayo, Panginoon, O God, sa kanila pong first year anniversary at sa baptism, Panginoon, ng aming mga brethren. Salamat, Panginoon, O God. Tunay nga, Panginoon, hindi sapat ang oras na ito, Lord, upang ipanalangin namin ang mga concerns po na ito. Lord God, lastly, pinapanalangin namin, Panginoon, yun pong mga mahal namin sa buhay, ang mga kaibigan at mga kakilala naming hindi pa po ligtas. Patuloy namin silang dinudulog sa inyo, Lord. Kilala niyo po itong mga taong ito, Lord, na amin pong patuloy na inalapit sa inyo, O God, na sila po, Lord, ay kilusan niyo po at tunay, Panginoon, kayo lamang ang may kapangyarihan, Lord, upang sila, Lord God, ay maborn again. Upang sila, Panginoon, O God, ay magkaroon ng bagong puso, sila, Panginoon, ay magkaroon ng pagsisisi at paglapit sa inyo. At gamitin niyo po, Panginoon, Lord God, ang salita ninyo, ang pangangaral ng iyong ebanghelyo upang ang aming pong mga pinagpipray ng mga souls, O Lord, ay tunay na, Panginoon, maligtas.
Maraming pong salamat, Panginoon, sa gabi pong ito. Nagpupuri, nagpapasalamat lamang kami, Panginoon, sa Lord, pagsama niyo po sa amin. Kayo lamang ang patuloy po naming dinadakila at sinasamba, Panginoon, sa gabi pong ito. Ang bawat isa na, Lord, papahinga ngayon, lahat po kami, we pray na our hearts, Lord God, will sleep and rest, O Lord, carrying the peace of God that surpasses all understanding. Salamat po, Panginoon. We love you, we bless you, we praise you, Father, in the most precious name of Christ. This is our prayer. Amen. Amen. Good evening, brothers and sisters. Thank you so much for joining us tonight. See you all sa atin pong mga ministries this weekend. God bless and good night.